Ay, naghatid ako ng mga pagkain buong umaga. Sa wakas may oras na akong kumain. Hoy bata. Ibigay mo sa akin ang kinakain mo. Tutulungan kita ng isang kapangyarihan, payag ka ba? Lolo, kung gutom ka, kunin mo na at kainin. Sa susunod, manghingi ka na lang. Huwag mo nang sabihin ang tungkol sa mga himala, walang naniniwala. Bagamat mataas ang singil ni kaibigan, tumutulong pa rin siya sa mga mahihirap. Tama, tama. Bilang Diyos ng kayamanan, binibigyan kita ng kakayahang makipag-usap sa lahat ng bagay. Naway baguhin mo ang iyong kapalaran. Simula ngayon, pwede kang makipag-usap. Sa kahit anong bagay gamit ang isip, alamin ang totoo. Gamitin mo ito ng mabuti. Nakakilala ka ng tunay na Diyos ng kayamanan. Sinabi niya, na totoo ang kakayahang makipag-usap sa lahat ng bagay. Pagkatapos kong ihatid ito, susubukan ko. Hindi ko alam kung paano gamitin ang kakayahang makipag-ugnayan sa lahat ng bagay. Paano nga ba ito gamitin? Suwa 38,670. Sir, ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Ang swerte ng taong ito. Na-aksidente pero walang nangyari. HMM, parang nakikita niya ako. Ikaw ba ang may-ari ng jade pendant na ito? Siyempre, ako ay isang lechon jade mula sa dinastiyang Han. Ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, aabot ito ng 5 na milyong piso. 5 na milyong piso. Ito ang kakayahang mag-ugnay sa lahat ng bagay. Hindi nga ako niloko ni God of Wealth. Pupunta na ako sa kalye ng mga anti-gang gamit para maghanap ng mga natatanging bagay. Ginoo. Ginoo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa iyo, miss. Mauna na ako. Miss, ang mga banga na ito ay mga modernong likha. Napakahirap makahanap ng tunay na bagay. Bumalik na lang tayo. Walang kwentang matanda. Ako ay isang tunay na bagay na nagkakahalaga ng 3 milyon. Natatakpan lang ako ng peking bagay. Ang landscape painting ay tunay. Kawili-wili. Hindi naman siguro. Baka meron din totoong produkto. Ang tindahan ng boss na ito. Ikaw pala. Ang galing naman. Ako si Choran. Ano po ang pangalan ninyo? Lin Chen. Narinig ko ang sinabi mo kanina. May totoong paninda ba sa pwestong ito? Totoo ba yan? Bata, isa akong profesional na eksperto sa pagsusuri ng mga anti-gang bagay. Kapag sinabi kong peke ang mga gamit dito, tiyak na peke ang mga ito. Hindi naman siguro. Mukhang mas alam ng batang ito ang totoo. Matanda. Ikaw, ang daldal mo. Sinasabi mong puro peke ang mga paninda ko. Hindi ba't nakakasira ito sa negosyo ko? Huwag kang makinig sa kanya. Bata, alin ba ang napupusuan mo? Sabihin mo sa akin. Boss. Magkano ang benta mo sa painting na ito? 5,000 ang painting na ito. Pwede ba ang 1,000? Sige, deal. Sobra ang binigay mo. Ang painting na ito ay hindi man lang worth 20 pesos. Binili mo ng 1,000. Kabataan talaga. Miss, alis na tayo. Sinabi na ni Ginoong Shu na peke ang painting na ito. Bakit ka naniniwala na totoo ito? Dahil natatakpan ang orihinal. Ano ang ibig sabihin ng natatakpan? May maliit na kutsilyo ba kayo, boss? Pahiram naman. Meron. Hoy, kunin mo. Ah, ang bagong bili mong painting. Bakit mo ito agad tatanggalin? Pakiusap, Mang Shu, pakitingnan. Tingnan mo kung tunay ba itong painting. Ito pala ang Hengdao landscape ni Liu Dakian. Tunay na obra. Ang painting ni Liu Dakian. Tunay na obra. Magkano kaya ang halaga nito? Ang painting na ito ay hindi bababa sa 3 milyon. Kahit si Ginoong Shu ay hindi napansin. Natakpan ng painting na ito. Ang galing mo talaga. Interesado ka bang pumunta sa tindahan ko? Ang ganda ng imbitasyon. Paano mo matatanggihan? Ginoong Lin, hindi ko alam kung ikaw ay may interes na ibenta ang larawan ng Liu Dakian na tanawin. Oo naman. Hindi ko alam kung magkano ang kaya niyong ibigay. Kung handa kang ibenta, Lin kaibigan. Sa tingin ko, ang makatwirang halaga ay nasa 3 milyon pesos. Halos kapareho ng presyo ng landscape painting. Mukhang may kakayahan si Ginoong Shu. May 7 ganitong uri ng painting.
Yung 6 pa ay nasa isang kolektor. Baka may benta niya ng 5 milyon pesos. 5 milyon. 500 metro kwadrado. Ginoong Lin, kung nais ninyong ibenta ang inyong painting, mas mabuti pang ipaukay sa amin sa Jubao Pavilion. Tinitiyak namin na ang inyong painting ay maibebenta sa pinakamagandang presyo. Gaano katagal? Mga 1 linggo siguro. Kailangan nating magpadala ng imbitasyon sa mga kilalang tao sa bansa, at ako mismo ang magbabayad para sa mga patalastas, para mas maraming tao ang makaalam tungkol sa painting na ito, na i-auction sa ating Jubauge, para makilala ang ating auction house. Hindi lang maganda si Churan, matalino rin. Gusto ko. Sige. May isa lang akong hiling. Ang painting na ito ay kayamanan ng waksha. Hindi ito pwedeng ibenta sa mga dayuhan. Sige, itatala ko. Oo, Ginoong Lin. Gusto mo bang maghapunan mamaya? Lin Chen, ang galing mo sa pagsusuri ng mga anti-gang bagay. Interesado ka bang sumali sa aking auction house? Maging taga-suri ng mga anti-gang bagay. Ako, Miss Chu, hindi mo ba ako masyadong pinupuri? Kahit si Lao Shu ay nagkamali sa bagay na iyon. Pero napansin mo ito. Hindi ba sapat na patunay ng iyong kakayahan ito? May kakayahan akong makipag-usap sa lahat ng bagay. Ang maging isang appraiser ay madali lang. Pero ang sahod, dapat naman siguro ay umabot ng 10,000 kada buwan. Oo, ganun nga. May bago akong binuksang auction house. Kailangan lang namin ng isang tagapagsuri ng mga alahas. Kung makikipagtulungan ka sa akin, bibigyan kita ng taunang sahod na 1 milyon. Dagdag pa ang 20% na bahagi ng kumpanya. Ano sa tingin mo? Taunang sahod na 1 milyon. Dagdag pa ang 20% na bahagi. Seryoso si MS. Chu, syempre, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan na maging abala. Inaanyayahan kita pumunta para sa tindahan. Ang mga mababang halaga na pag-aaprasya ng mga antigo. Hindi ka namin aabalahin. Mga antigo na nagkakahalaga ng milyon pataas. Doon ka lang namin hihilingin na humarap. Hindi ba bihira ang mga anti-gang nagkakahalaga ng milyon? Kumusta ang reputasyon ng bago mong auction house? Ang landscape painting ni Leo Dagan na nasa iyo ay i-auction sa aming auction house. Kaya natural na darating ang reputasyon. Ibig sabihin, hinihintay mo lang ako, Lin Chen, ang bago kong auction house. Talagang kailangan ng isang tao na tulad mo. Tulungan mo na lang siya, pwede ba? Nagmamakowa ako sa'yo. Sige, pumapayag na ako. Nakarating na tayo sa labas ng lungsod. Ganito ba kalayo ang bagong kumpanya? Nasa ika-4 na singsing ito. Hindi ito labas ng lungsod. At saka, ang ganitong uri ng auction house. Ang lokasyon ay hindi ganoon kahalaga. Baka wala ka ng pera. Sinasabi mong wala akong pera. Ang buong gusaling ito ay akin. Ang buong gusali ay iyo. Nasa Magic City ito. Ang gusaling ito ay nagkakahalaga ng ilang bilyon. Kung gusto mo ang gusaling ito, hindi naman imposible. Pakakasalan kita at ibibigay ko ito sa iyo. Hindi ako magpapasilaw sa kayamanan. Hindi ako magpapasindak sa kapangyarihan. Sa buong buhay ko, hindi ako magiging manugang na lalaki. Sige, ayos lang. Sige, ipapakita ko muna sa iyo ang paligid. Sa ngayon, ang halaga ng kumpanya ay nasa 5 hanggang 6 na milyon. 20% ng shares. Hindi bababa sa 1 milyon. Pirmahan mo na. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawang pinuno ng kumpanya. Maligayang pagdating, Ginoong Lin, sa pagbisita at paggabay sa aming kumpanya. Ting, Xiao Chu. Maganda ang ginagawa ng kumpanya. Magpatuloy ka sa pagsisikap, ha? Talagang nailagay mo na. Huwag mong sabihin. Ang ganda ng pakiramdam. Pag-usapan muna natin ang mahalaga. Ang iyong painting na Hengdao Landscape. Sa loob ng 7 araw. Sa aming auction sa Chenbado Auction House. Hindi ba ang Jubao ay pag-aari ng pamilya mo? Bakit kailangan mo pang lumabas? At magtayo ng bagong auction house. Inayos ng mga magulang ko ang kasal ko sa Wang Group. Nakakainis, anong panahon na ba ngayon? At kailangan pang mag-ayos ng kasal. Hindi ko mapagpasya ang sarili kong kasal. Ano ang silbi ng mga ito sa akin? Kaya gusto mong magtagumpay, para patunayan ang sarili mo sa harap ng tatay mo. Hindi. Gusto ko lang kumita ng sapat para sa natitirang buhay ko, bago ako umalis ng bahay. Tumatawa ka pa rin. Masama ang pakiramdam ko. Samahan mo akong uminom ngayong gabi. Gabi na. Iinom pa ba tayo? Babae ako pero hindi natatakot. Bakit ka natatakot? Terror na. Kawili-wili ito. Para ipagdiwang ang pagsali ni G. Lin sa kumpanya. Ngayong gabi, ililibre ko si G. Lin ng inuman. Ay, ikaw ang nagbayad ng hapunan. Ako naman ang magbabayad ng alak na ito. Sige, ang galante mo naman. 3,000 para sa isang bote ng alak. Ang galante mo talaga. Ano? 3,000 para sa isang bote ng alak? Parang hold up. Wala ka bang pera?
Ikaw muna ang mag-abono. Ibawas mo na lang sa kikitain ko sa pagbenta ng mga painting. Hindi dapat ganito. Sa totoo lang. Ang mga marunong sa pagsusuri ng anti-gang sining, dapat ay mga mayayamang tao. Sila lang ang madalas makakita ng mga ito, kaya mas kilala nila. Ano bang sitwasyon mo, tungkol sa kapangyarihan? Huwag mo munang sabihin sa kanya. Hindi ito madaling sabihin. Mag-inuman tayo haha. Sige, hindi uuwi hanggat hindi lasing. Halika, Lin Chen, tagay. Tama na, hindi na pwedeng uminom. Kapag uminom pa, sobra na. Ibigay mo sa akin ang baso mo. Gusto ko pang uminom. May isang magandang babae sa kwartong ito, Wang Xiao. Talagang napakaganda. Tara, tingnan natin. Bigyan mo ako ng alak, gusto kong uminom. Maganda. Hindi siya sasama sa iyo para uminom. Ako ang sasama sa iyo para uminom. Sino ka? Umalis ka nga. Huwag kang masyadong masungit. Inom tayo ng kaunti. Ting, naglalakas loob kang saktan si Mr. Wang. Gusto mo bang mamatay, bata? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang lakas ng loob mong manggulo ng isang babae. Hindi ko kayang palampasin yan. Ang tapang mo, bata. Bata, ang lakas ng loob mong saktan ng pangalawang anak ng Wang Group. Patay ka na. Wang Group. Ano si Wang Teng sa'yo? Kilala mo ang kuya ko. Ako si Churan, ate. Pasensya na, ate. Ngayon, magkunwari kang hindi mo ako nakita. Hindi rin kita nakita. Umalis ka na. Tumigil ka. May kailangan ka pa ba, ate? Hindi kita ate. Ang pumayag sa kasunduan ng Wang Group ay ang mga magulang ko. Hindi ako pumayag. Umalis ka na. Umalis na tayo. Bakit siya takot na takot sa'yo? Hindi siya takot sa akin. Takot siya sa kuya niyang si Wang Teng. Si Wang Teng ang magiging pinuno ng pamilya Wang. Siya rin ang kasalukuyang tagapamahala ng pamilya Wang. Napakahusay niya sa lahat ng bagay. Si Wang Da naman ay isang walang kwentang tao. Kaya natural lang natakot siya sa kuya niya. Hindi ka na pwedeng uminom pa. Mukhang lasing na talaga ako. Ihatid mo na lang ako pauwi. Ano? Gusto mo akong mag-livestream para suriin ang mga alahas. Nako, nakita mo na rin pala. Bagong bukas lang ang kumpanya natin. Hindi pa kilala sa lahat ng aspeto. Ang livestream na ito ay para sa appraisal. Ito ang pinakamabilis. Paraan para malaman ng mga manonood ang tungkol sa iyo. At malaman ang tungkol sa aming kumpanya. Ang kumpanya ay sa ating dalawa. Gusto mo rin itong mapabuti, di ba? Pero hindi ako marunong mag-livestream. Ay nako, walang problema yan. Umupo ka. Sa totoo lang, hindi naman kasing hirap ng iniisip mo. Ang livestream na yon, ako mismo ang mag-aasikaso. Sa totoo lang, ang kakayahan mo sa pagsusuri ng mga alahas. Nakita ko na. Ngayon, kailangan lang malaman ng mga manonood. Ikaw, gaano ka kagaling sa pag-appraise ng mga bagay? Sa livestream na ito, ako ang mag-chat, ikaw ang mag-appraise. Madali lang sabihin. Ay, pero ang ganda mo. Dapat makakaakit ito ng maraming tao. Sige, simulan na natin. Hello sa inyong lahat, maligayang pagdating sa livestream ng Chenbedo Auction House. Ako si Churan, ang inyong host, at ang katabi ko naman ay, kami ang mga taga-Baido, punong taga-suri ng mga kayamanan, Ginoong Lin Chen. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang punong taga-suri ng mga kayamanan ng Baido, Lin Chen. Ngayon tayo, magsisimula ng live na ito. Gusto ko lang makipag-usap sa inyo, tungkol sa kaalaman sa pagsusuri ng mga anti-gang bagay, na, kung may mga alahas kayo, pwede niyong ipasuri sa amin, kay Ginoong Lin, ng libre, para sa inyo. Pagsusuri ng anti-gang bagay, ay, dumating na, si Boss Wang Lin. Nagpadala siya ng isang jade. Tara, ay screenshot ko, at ilipat sa computer ng ating eksperto. Ito ay dugong jade. Ang ganitong uri ng jade ay bihirang makita sa merkado. Ang kalidad ay natatangi. Tingnan mong mabuti. Walang kahit anong dumi sa loob. Wala ring anumang bitak. Isang bihirang magandang piraso ito. Itong blood jade. Narinig ko. Napakasama nito. Ang salitang blood jade. Hindi talaga tama. Dapat itong tawagin red jade. O kaya dugo na sumisipsip. Ang dahilan ng pagkakabuo ng dugo jade ay nasa lupa, na naglalaman ng mga elemento ng lupa, at ang mga bakal sa mga libingang gamit, pagkatapos ma-oxidize, ay sumanib sa dugo jade. Kaya nga, itong dugong jade, ay hindi naman ganoon kasama. Pero, ang jade na hawak ng Ginoong ito, ay hindi natural na dugong jade, kundi tunay, na malas na bagay.
Pero sa tingin ko itong Blood Jade ay isang napakagandang klase. Tunay na pulang jade. May problema ba dito? Dugo. Kailangan ko ng dugo. Ibigay mo sa akin ang dugo mo. Boss. Ikaw ba mula sa simula, ay hindi kayang isuot ang pulang jade na ito, sa loob ng wala pang kalahating oras. Nagsimula ka ng maramdaman, ang paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Totoo nga ito, ang bagay na ito, ay talagang mula pa noong panahon ng Ming Dynasty. Pero pakiramdam ko, ito ay mula sa panahon ng Republika ng China. Isang jade plug na kasama sa libing. Isang malas na bagay. Ay, may nagsabi na ang Chenbudo, ang punong tagasuri ng auction house, ay nagpapasikat lang. Ay nako. Tingnan ninyong mabuti, ang kulay ng batong jade na ito. Kung ikukumpara sa normal na jade, mas madilim ito ng kaunti. May mga itim na hibla sa loob. Ito ang tinatawag na livor mortis. Kapag na-expose sa sikat ng araw, maaalis ito mula sa jade. Mas mabuti pang iwasan ito. Sa ating live stream, may isang forensic expert na nagsabi, ang ganitong jade ay nabuo dahil sa matagal na pagkakalagay sa katawan ng patay na tao. Ganitong kulay, boss. Nakita mo rin, yung jade mo, hindi maganda. Mas mabuti pang huwag mo na lang isuot. Pero, may halaga pa rin ito sa koleksyon. Pwede mo itong dalhin, sa templo o sa dambana, at ilagay doon ng ilang taon. Pagkatapos, matanggal ang masamang enerhiya. Pwede mo na itong isuot. Maraming salamat sa mga regalo at suporta. Ngayon, ang ating live na pagsusuri ng mga kayamanan. Dito na nagtatapos. Kita-kits bukas. Kita-kits bukas. Wow, Lin Chen, ang galing mo talaga. Nagsusuri lang naman ng kayamanan. Bakit ka sobrang excited? Tingnan mo, sa isang maikling live stream, diretso sa atin, ang mga tagahanga ng Chenbai, tumaas ng 10,000. Itong si Boss Wang, nagbigay sa iyo, ng higit 30,000 regalo. Sa oras na ito, kumita ka ng 40,000 para sa kumpanya. Pwede pala to. Hindi lang yan. Nagbigay ka pa sa kumpanya ng magandang publicity. Tingnan mo, ang dami ng sumusubaybay sa kumpanya. Biglang tumaas ng mahigit 30,000. Lin Chen sa tingin ko sa hinaharap, bakit hindi ka mag-live stream ng pagsusuri ng mga kayamanan? Malay mo ito rin ay isang bagong paraan para sa pag-unlad ng kumpanya. Pwede yan. Pero sa susunod na lang. Ngayon, tapos na ang trabaho ko. Hindi ka ba kaka-rating lang sa kumpanya? Bakit aalis ka na? Ikaw ang nagsabi niyan. Nasuriin ko lang. Ang mga kayamanang higit sa milyon. Ngayon, wala na akong gagawin, di ba? Sige. Hindi ba ito yung nakatira sa tapat ko? Si Lola Liu ba ito? Nung kaka-rating ko lang dito, siya ang tumulong sa akin. Mukhang, may nangyari sa kanya. Lola, anong ginagawa mo rito sa 10 oras ng gabi? May nangyari ba? Xiao Chen, kayong mga kabataan ay marami ng alam. Tulungan mo si Lola. Tingnan mo itong bagay na ito. Tingnan mo kung totoo ba ito. Napakapeke naman ng bagay na ito. Kahit ang mga hindi eksperto ay makikita ito. Si Lola Liu ay siguradong naloko. Lola, itong mangkok ninyo, saan po ito galing? Noong nakaraang mga araw, may isang pamilyar na binata. Sinabi niya na kailangan nila ng pera agad sa bahay. Naawa ako sa kanya, kaya ibinigay ko ang aking pensayon. Hiniram niya ito. Ngayong araw habang bumibili ako ng gulay, nadaanan ko ang kanilang tindahan. Sabi niya wala siyang pera para magbayad. Binigyan niya ako ng antay-gang ito. Sabi niya ang mangkok na ito, halaga nito ay 15,000. Napakawalan diyan ng manlulokong ito. Pati ang ipon ni Lola Liu. Niloko pa. Talagang walang konsensya. Xiao Chen. Ito ba? Totoo ba ito? Lola, napakahalaga ng bagay na ito. Hindi bababa sa 20,000. Talaga ba? 20,000 ang halaga. Kung ganoon, ibenta mo para kay Lola. Si Lola ay kailangan lang ng 15,000. Ang natitira ay para sa iyo na. Sige, ibebenta ko para sa iyo. Pero, alam mo ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng mangkok na ito? Si Zhang Yuan, ang may-ari ng Yubao Jai. Alam ko na. Hayop ka. Hintayin mo ako. Kapatid, anong gusto mo? Ang mga gamit ko, talagang dekalidad lahat. Kakagawa lang noong nakaraang linggo. Ako'y kahapon lang, pero palido ang pagkakagawa. Hindi mapapansin ng karaniwang tao.
Ikaw ba si Boss Jiang ng Jiang Garden? Oo, ako nga. Kaibigan, siguradong narinig mo ang tungkol sa amin. Boss, yung binigay mo sa lola ko ilang araw na ang nakalipas. Peke ang mangkok na iyon. Galit na ang matanda ngayon. Mas mabuti pang ibalik mo na lang ang pera. Itong mangkok, ibinabalik ko sa iyo. Ang mangkok na ito, ay voluntaryong ibinigay ng lola mo bilang pambayad utang. Paano ito papalitan? Hindi mapapalitan. Tara, tingnan nyo ito. Ang may-ari ng tindahang ito ay ginamit ang mga peking produkto para sa utang. Niloko niya ang lola ko. Niloko pa ang isang matanda. Tara, magbigay kayo ng opinyon. Anong nangyari? Binata, mabait ang lola ko. Nagpahiram siya ng maraming pera. Pero binigyan siya ng sirang mangkok. Sabi ay pambayad utang daw. Ang lola ko, isang matanda. Hindi niya alam ang mga ito. Niloko lang siya. Tulungan niyo kaming magdesisyon. Napakasama ng may-ari ng tindahan. Pati ba naman pera ng matanda niloko mo? Wala ka bang konsensya? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Saan naman ito peke? Ito ay tunay. Na mula pa sa opisyal na pugon ng Hilagang Song. Hindi mo lang maintindihan. Kaya huwag kang magsalita ng walang alam. Sige. Sabi mo tunay itong mangkok. Tama ba? Tingnan ninyong mabuti. Ang material ng mangkok na ito, mukhang talagang luma, at parang may edad na nga. Pero, tingnan ninyo ang marka sa ilalim ng mangkok. Bago ba ito? Oo, talaga. Ang marka sa ilalim ng mangkok, mukhang napakakulay nga. Parang, kakabigay lang nito kamakailan. Itong mangkok, ay noong nakaraang linggo, di ba? Mukhang hindi pa tuyo ang pulang tinta. Ano bang alam nyo? Kung tama ang pagkakalagay ng mangkok na ito, ang antas ng pagkaluma sa ilalim ng mangkok, mas maliit, kaya mukhang mas bago. Sige. Mga kaibigan, ang mga opisyal na pugon ng Hilagang Song ay gumagamit ng espesyal na putik sa paggawa. Kumpara sa mga mangkok na ginagamit natin ngayon, ay lubos na naiiba. Pwede ninyong tingnan ang mangkok na ito at ang mangkok na nabasag ko kanina. Iba ba ang material? Oo nga, totoo nga. Binata, marunong ka pala. Di ba ito si Lin Chen, ang host, punong tagapagsuri ng sinaunang bagay ng Chenbedu? Ah, kaya pala tagapagsuri ng sinaunang bagay. Dahil si Lin Chen ang nagsuri kanina. Marami siyang itinuro na problema. Itong mangkok, siguradong peke ito. Siguradong peke ito. Hindi nandaraya si Lin Chencho. Gusto lang niyang makuha ang utang ng amo sa lola niya. Kailangan bumalik, mag-report ang anchor sa pulis. Para hulihin ng pulis ang walang konsensyang negosyante. Para hindi na makapanloko. Sige, ay, Kuya Lin, huwag mo nang palakihin pa ang issue. Palayain mo na lang ako. Magbabago na ako mula ngayon. Hindi na ako manloloko. Ang paghingi mo ng tawad ay hindi taos puso. Ganito na lang. Ibalik mo ang utang mo sa lola ko. At pagkatapos sa tindahan mo, itong mga bagay na ito, ipamigay sa mga tao. Tig-isa bawat isa. Dalhin nila pa uwi bilang dekorasyon. Ano sa tingin mo? Sige. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ay padadala ko sa iyo ang pera. May pumasok na 200,000 sa Alipay. Pasok na kayo lahat. Sige. Ay naku. Mga kaibigan, isa lang bawat isa sa inyo ha. Ay naku, sige na. Puro peke ang mga paninda mo. Huwag ka nang manloko sa hinaharap. O sige na. Isa bawat tao. Tara, bilisan mo.